Kung i-close din natin itong Viva Max, yung BMX, paano naman itong mga artista na yun lang hanap buhay nila? So kailangan din itimbang. I-close ba natin yan? Or i-regulate na lang natin? At ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Nandito naman tayo ngayon sa programang Legal Minds React. Pakinggan po natin yung first video, Jingo Estrada, na parang kinokondena niya ang VMX na dating Viva Max. Pakinggan po natin ano yung news about this one. Uh, this situation is even more concerning because many of these materials are easily accessible and may target younger audiences who are more susceptible to influence. Wala po ako nakikitang redeeming values na mapupulot ang mga manonood, kundi ang pagsilbihan ang mga tumatangkilik ng kalaswaan, kawalan ng respeto sa dignidad ng tao at pagkakitaan ang ganitong klase ng pelikulang ipinalalabas sa streaming platform. Yun ang sabi ni Senator Jingo Estrada, but I think may isang artista nang nag-depends. Dumipensa naman. So pakinggan natin ang the other side. All the right to say to sa kanyang opinion. But ako personally, ang opinion ko is one, Viva Max is not a public viewing venue. It's a private viewing venue. So nagbabayad ka na ikaw lang mag-isa hindi naman kayo public na marami kayong manonood na. Two, it has child lock. Kailangan na. So, dahil lang. Yung isang artista naman, itong si Jano Gibbs, dinipensa niya ang Viva Max. So, anong comment po natin? Anong reaction po natin with respect to the Viva Max? If you remember, last year yata yun or more than a year ago, or more, almost 2 years na, nag-file po tayo, kasi ako yung abogado ng KSMBPI, nag-file po tayo ng kaso, hindi sa Viva Max, but yung mga A-listers nila. File po tayo nila AJ sila yun. I forgot the names. AJ Rabal, si Misola, sila, I think mas kilala yata ito ni Ka Eric Snellis. Basta ako, hindi ko sila masyadong kilala. In fact, naging kaibigan ko sila kasi they promised na hindi na sila maghubad and nag-join po sila sa isang series na in fact, ako yung kasama doon sa series na yan. So, nakatulong yung pag-file namin ng kaso kasi sabi ng isang artista, yung dinimanda namin, bumukas daw yung pag-iisip nila na hindi maganda yung mga palabas na yon. So, may tinatawag tayong freedom of press and freedom of expression. So, part of freedom of press yung movies, mapakita ka ng movies, but not to the extent na anybody can see it. Tama naman yung sinasabi ni Jano Gibbs na private yon. But ang tanong, wala pa kasi batas yan. Wala pang batas about this yung mga online platform, about itong mga porno ba to or sexy movies. So dapat ang ating mga congressman, ang ating mga senador, gagawa ng batas na at least may ma-regulate yung online platform about itong mga sexy movies. It's my humble opinion na sana gagawa ang ating presidente ng isang presidential committee or commission, presidential commission na mag-focus sa social media, mag-focus itong itong stream platform na magpapalabas ng mga malaswa ba or porno or sexy movies. So it is the obligation ng ating government na to be the guard. Parang tinatawag silang magbantay sa tinatawag na morality ng ating bansa. Hindi naman all the time na freedom of press lang or freedom of expression ang palaging pag-uusapan. Kailangan din natin i-balance na anong epekto nito. Kung i-close din natin itong Viva Max, yung BMX, paano naman itong mga artista na yun lang hanap buhay nila? So kailangan din itimbang. I-close ba natin yan? Or i-regulate na lang natin? Kasi as of now, sabi ni Jano Gibbs, private daw yan.
So anong proof natin na private? Kasi kahit di private yan, pwedeng ma-open. For example, manood ka ng isang Viva Max sa isang smart TV. Anybody can watch it, kahit mga bata. But ang tanong, may batas ba na nag-regulate itong mga online platforms? Wala. So dapat itong mga senador o mga congressman gagawa ng batas. Hindi lang masyadong sa politika, pinag-awayan nila yung mga politika issue about politics. Gagawa sila ng batas to protect the morality ng ating bansa, lalo na yung mga kabataan. Gagawa sila ng batas to regulate itong mga online platform, yung Viva Max, ano pa yung mga online platform na yan, na at least may batas, may government agency, lalo na sabi ni Lala Soto na hindi daw saklaw sa mandate ng MTRCB. So mas maganda, may isang parang MTRCB o isang presidential commission na mag-focus itong ah, mga online platform or at least bibigyan ng regulation, may somebody that will focus, that will monitor itong mga activities ng ating online atmosphere, online or internet atmosphere na anybody can watch it. Kahit may regulation yan, ang tanong, may batas ba na nag-regulate? May isang government agency ba na nag-focus about this one? Kasi nung nag-file pa tayo ng kaso about yung mga A-listers sa Viva Max dati, I admit, very limited ang batas po natin doon. We just use the uh, malasuang publication, yung cyber crime, yun lang. So wala pa talagang exact na batas or government agency kasi kami nagpatulong kami sa NBI sa cybercrime. Nagpatulong kami sa piskalya. But wala talagang isang government agency na nag-focus about this online platform. So it is my humble opinion na sana yung mga congressman at mga senador gagawa ng batas or kahit wala pa yung batas, ating presidente mag-execute ng executive order that will establish a online, tinatawag na government agency or presidential commission na magtutok or mag-focus sa pagbantay or mag-regulate sa online activities dito sa Pilipinas to maintain the morality sa mga Pilipino and to protect sa ating mga kabataan. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino.